Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako si Maureen Picardal ng CRC Antipolo. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga, matutunghayan natin ang salita ng Panginoon na matatagpuan sa Deuteronomy 22 verse 8 at pinamagatang Liability and Building Codes. Bago tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Aming Panginoon, marami pong salamat sa panibagong umaga, sa panibagong pagpapala na inyo pong pinagkaloob sa amin. Kayo na po ang siyang manguna sa aming mga gagawin pa sa buong araw na ito. Ito po ang aking panalangin, may pasasalamat. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. At ating basahin ang Deuteronomy 22 verse 8. Kung magpapatayo kayo ng bahay, lagyan ninyo ng rehas ang palibot ng inyong patag at nabubong para wala kayong pananagutan kung may mahulog mula sa bubong ninyo at mamatay. Ang talatang ito ay isang talata sa Biblia na nagbibigay at nagsasabi sa atin ng kahalagahan ng responsibilidad para sa kaligtasan at kapakanan ng iba. Sa talatang ito, ipinag-utos ng Diyos sa mga Israelita na magtayo ng isang prophet sa kabilang mga bubong upang maiwasan ang mga aksidente at kamatayan. Ang utos na ito ay malaking kahalagahan sa ating buhay. Bilang tayo sumusunod sa Panginoon, tayo ay tinawag maging mapagmasid sa ating mga gawa at ang kanilang mga potensyal na epekto sa mga taong nasa paligid natin. Tayo ay dapat na magtanggap o gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang panganib at lumikha ng isang ligtas na kapaligiran para sa lahat. Nais ng Diyos na palagi tayong nasa mabuting kalagayan at ligtas maging ang mga taong nasa paligid natin. Kung pinapahalagaan natin ni Lord ang pisikal na kaligtasan natin, lalo na ang spiritual na aspeto ng ating buhay. Napakabuti ng Diyos, laging kapakanan ng tao ang iniisip niya. Salamat sa mga talatang ito na magsisilbing gabay para sa kaligtasan natin patungkol sa gabay na ito. Kailangan alam din natin ang building code ng Pilipinas upang mailayo tayo sa pananagutang kibat nito kung hindi natin alam at hindi tayo susunod. Lalo na sa building code ng ating Panginoon, physical man o spiritual na pagtatayo ng gusali, kailangan sumunod tayo sa alintuntunin na sinasabi ng Biblia. Sabi nga sa Mark 12:31, love your neighbor as yourself. Ang mensaheng ito ay nangangahulugang magpakita ng pagmamahal, pag-aalaga at kabaitan sa iba, tulad ng paraan na gusto mong sila'y magpakita sa iyo. Tandaan po natin ang pagmamahal sa iyong kapwa, tulad ng iyong sarili ay hindi lamang isang utos, kundi isang pamamaraan ng pamumuhay na maaaring magdala ng kagalakan, kapayapaan at pagkakaisa sa ating pamumuhay at higit sa ating ginagawa. At para sa ating pagtatapos, tayo dumako sa Salmo 27 verse 1. Kung wala ang tulong ng Panginoon sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat ng Panginoon sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Kaya mga kapatid, ang ating mga pagsisikap na magtayo, lumikha o makamit ang isang bagay ay walang kabuluhan kung hindi kasama ang patnubay at pagpapala ng Diyos. Hindi sapat ang ating sariling lakas at kakayanan upang magtagumpay sa ating mga gagawin. Kailangan natin ang patnubay at gabay ng Diyos upang magtagumpay at makamit natin ang ating layunin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensahe na aming pinagbulay-bulayan sa umagang ito. Nawa po'y tumimo sa puso't isipan ng bawat isang nakinig ang mensaheng ito at ipinagkakatiwala rin po namin ang buong araw na ito sa inyo. Kayo na po ang siyang manguna sa aming pang mga gagawin sa buong araw na ito. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kami samahan bukas sa pagnilay-nilay ng salita ng Diyos sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.